Umukit gamit ang mga batong ibinuga ng Bulkang Mayon. Magluto tayo ng Bicol Express Pasta at honey-coated pili nuts. Yan at marami pang iba ngayon sa I Love Pinas! Let's go to Mayon! Ako po si Gardo Lorenzo. Mabuhay! I love Pinas. Isa sa mga pinakapopular na tourist destination sa Pilipinas ay ang kamanghamanghang Bulkang Mayon. Ay, nako, yan ang ating first clue kung saan tayo pupunta ngayong araw. Alam nyo, ang Bicol Region, nako, ang dami mga probinsya dyan. At isa sa mga probinsya dyan ay nagdidiwang ng Magayon Festival. Magayon, ibig sabihin maganda. Kagaya nila, oh, ang gaganda talaga. At dito rin, matatagpuan sa probinsyang ito, ang Bulkang Mayon. Nako, I love Pinas, friends. Digdi na kamo sa Albay! Ang dating pangalan ng Albay ay Ibal. Pinamunuan ng lugar ni Gat Ibal bago pa man dumating ang mga Kastila. May layong 460 kilometers south of Manila ang Albay. Kung mag-eroplano ka ay hindi aabot ng isang oras mula sa Maynila ay darating ka na dito sa Legazpi City Airport. Kung trip mo naman ang mag-land trip, maglaan ka ng mula 8 hanggang 10 oras na biyahe. Panay bulubundukin ang kabuuan ng probinsya at tulad nga ng aming nabanggit, tahanan nito ng isa sa mga pinakamagandang bulkan saan man sa mundo dahil sa kanyang tinuguriang perfect cone, ang Mayon Volcano. Mas makikilala pa natin ang bulkan sa paglapit pa natin dito. Bagamat sapat na ang pagmasdan at kamanghaan ng ganda ng Bulkang Mayon, maganda ring maikwento sa inyo kung ano ang alamat ng bulkan. Ayon sa alamat ng Bulkang Mayon, isang napakagandang dalaga si Daragang Magayon na nag-iisang anak ni Makusog. Marami ang nagnais na mapangasawa siya, subalit wala ni isang bumighani sa kanyang puso. Maging ang matipunong si Pagtuga, ang pinuno ng Iraga, ay hindi nagawang makuha ang kanyang puso. Nabalitaan ni Ulap, ang anak ni Karilaya, ng Katagalugan ang tungkol kay Daragang Magayon at sa isang pagkakataon na iligtas niya ang buhay ng dalaga mula sa pagkahulog sa ilog. Nahulog ang loob nila sa isa't isa. Ipinahayag ni Ulap ang kanyang intensyong pakasalan si Daragang Magayon kay Makusog at agad na inihanda ang kasalan. Mabilis na nakarating ang balita kay Pagtuga at hindi niya ito nagustuhan kung kaya't kinuha niyang bihag si Makusog. Pagkarinig ng balitang ito ay agad na sinugod ni Ulap si Pagtuga at napatay ni Ulap si Pagtuga. Sa kasiyahan ay niyakap ni Magayon si Ulap subalit natamaan siya ng isang pana. Sa pagkakayakap ni Ulap sa naghihingalong si Magayon, pinatay naman siya ni Linog, ang katiwala ni Pagtuga. Sa kalungkutan sa mga pangyayari, mismong si Makusog ang naghukay ng libingan ng Magsing Irog. Nailibing silang magkayakap kung papaano sila namatay. Sa mga sumunod na araw mula nang sila ay mailibing, kapansin-pansin ang unti-unting pag-angat ng libingan kasabay ng mga pagyanig ng lupa at paglindol. Sa paglipas ng panahon, nakilala ang umangat na libingan na Mayon. Kapag may mga ulap sa tuktok ng bulkan, sinasabing ito ay si Ulap na hinahalikan si Daragang Magayon. Mukha ba akong nasa postcard? Nako, ito naman kasi yung madalas na ginagamit sa mga postcard ng Bulkang Mayon dito sa Cagsawa Ruins ng Daraga, Albay. Alam nyo ba na noong 1814 sumabog ng
napakalakas ang bulkang Mayon. Nagtapon siya ng lava at ng mga malalaking bato at natabunan ang Kagsawa Church. At tapos nun, yung bell tower na lang at yung mga ibabaw na bahagi ng simbahan ang nakikita hanggang sa ngayon. Sinasabing humigit sa 1,000 tao ang nagsipuntahan sa simbahan ng Kagsawa nung sumabog ang Mayon. Sa kasamaang palad, lahat sila ay nasawi matapos daluyan ng lahar ang simbahan. Sa loob ng 200 taon magpahanggang ngayon ay nananatiling nakatindig ang bell tower ng Kagsawa, isang paalala sa malagim na pagsabog ng bulkan at pagkamatay ng mga tao sa simbahan. Maraming malalaking bato rito o boulders na nakapaligid sa ruins. Ito ay mga binuga noon ng bulkan. Sa kasalukuyan ay pinamamahalaan na ang lugar na ito ng lokal na pamahalaan ng Daraga at popular na dinarayo ng mga turista. Ilang hakbang lang mula sa Kagsawa Ruins, makikita nyo yung hile-hilerang souvenir shops na pwedeng pampasalubong at napakaganda, napakamura ng kanilang mga binibentang bags. Kagaya nito, naku, 120 pesos. Ito naman, 300 pesos. At, naku, pag nakita mo to, 300 pesos din. Ang gaganda, oh. Hindi na. Napakarami ring designs ng Bicol Souvenir T-shirts ang naririto. Mga delicacies gaya ng minatamis na pili, mga items na hugis Mayon volcano at gawa sa volcanic debris, keychains, sili na magnet at mugs. Five minutes away mula sa Kagsawa Ruins, namangha ako nang makita itong mamang ito na inuukit itong bahagi ng boulder. Sa pala si Vicente Ahero, nakilala bilang Enteng Bato, the master of the Mayon art stone. The master of the Mayon art stone. Yan si Kuya Vic, ang tinatawag na rock sculptor. Alam nyo ba na ang kanyang mga ginagawa ay yan, no? Si Daragang Magayon, gawa yan sa lava stone na tinatawag. At ito ay binibenta niya sa halagang 8,000 pesos. At dito sa Daraga Albay, makikita niyo siyang gumagawa ng kanyang mga obra. Paano niyo po ginagawa yung rock sculpture? Kapag malaki pa, binabawasan ko muna pamamagitan ng pako. Ngayon, kapag maliit na yan, kaya ko nang buhatin, dito ko na kinukurtihan. Para pakinisin, ano ginagawa niyo? Ay, yung grinder na yun. Paano kayo nakilala bilang the master of the Mayon art stone? Sa katagalan kasi yung ginagawa ko, nasasanay na silang tawagin akong Enteng Bato. Ito na talaga ang hanap buhay ko. Enteng Bato? Oo. Mayaman ang lugar sa lava rocks and boulders na binuga noon ng bulkan at karaniwang makikita raw ito sa ilog. Ang mga bato na kaya niyang buhatin, kinukuha ni Mang Enteng mula sa ilog at kanyang binibigyang hugis tulad ng gawa niyang iskultura ng Bulkang Mayon at Kagsawa Ruins na kanyang binibenta bilang souvenir. Itong nagdaang piyesta sa Albay, maraming iskultura ang pinagawa sa kanya nang maipakita ang galing ng mga Bicolano maging sa sining ng pag-ukit ng bato. Malapit sa Legazpi Airport ay ang Linyon Hill at dito sinasabing the best ang view ng Mayon Volcano. Pero hindi lamang the best view ang inaalok dito sa Linyon Hill. Alam nyo naman, where there is adventure, I love Pinas is always there. Sa halagang 5 pesos, pwede nyo na magamit itong napakagandang binoculars na ito. At mula dito sa Linyon Hill Nature Park, ang sinasabing best view ng Mayon Volcano. At konting pihit lang, dito naman sa aking likuran, makikita daw ang best view naman ng Legazpi City dito sa probinsya ng Albay. Pero bukod dyan, dito sa Linyon Hill and Nature Park, napakaraming pwedeng masubukang adventures! May taas na 156 meters ang Linyon Hill. Bago pa man ito naging tourist site, kilala lamang ito bilang Fivox Observatory dati.
Mula dito ay tanaw na tanaw mo ang panoramic 360-degree view ng Legazpi City, Daraga, Albay Golf at syempre ang Mayon Volcano. Napakaraming klase ng mga ziplines. Naku, dami na nating nasubukan. Pero ito, kakaiba talaga. Bakit? Tignan mo naman yung background ko. Ang napakagandang bulkang Mayon. Kaya kapag nag-zipline ka dito at napicturean ka, priceless din yon. Let's go to Mayon! Saan ako papunta? Diretso sa ibabaw ng Mayon! Alam nyo, yun Legazpi Airport. Sinasabi na mula doon, papunta dito, 800 feet ang taas, papunta dito sa hanging bridge. Pero sabi naman ng mga instructors dito, dapat maging kampante dahil very safe, meron kang nakakabit sa'yo na harness at merong net sa magkabilang gilid. Kaya lang ako, pag napapatingin ako kung gaano kataas ako, kinakabahan ako at nanlalambot. At para hindi ko makita kung gaano kataas ako, eto, naglalakad ako patalikod. Makulay na dance showdown! Pagluto ng Bicol Express Pasta at honey-coated pili nuts sa pagbabalik ng I Love Pinas! I love Pinas. Delikado itong hanap buhay namin pagka malalim namin. Gusto ko mapatapos ko yung mga apo ko pag-aaral. Sumasalamin sa buhay. Sintanda na rin ng tren ang problema sa mga home along Dariles. Kaya pinagkakatiwalaan. GMA News TV. Ang totoong pagganap No work, no money means no eating. sa bawat eksena Trabaho po rin po para po makatulong. at bawat kwento. Gusto ko mapatapos ko yung mga apo ko pag-aaral. Lubos pong karangalan ng pagtangkilik na isinukli ninyo. Maraming salamat sa inyong suporta sa mga pelikula ng totoong buhay kung saan kayo ang bida. Alam din namin kung ano yung dapat namin ibigay na pagtulong sa kanila. Real time tuwing linggo ng gabi sa News TV. Yun ang pinaghirapan ng kasama kong mga chef. Titikman ko na. Pesos. Etong plate na ito. Nalalasahan ko yung As always, here in Milk. South Pinoy, everything's easy and affordable. kaya dito. Sarap, sulit, Pinoy na Pinoy! I love Pinas. I love Pinas. Dito sa I Love Pinas ay madalas nating itinatampok ang mga pagdiriwang at selebrasyon ng mga festivals, pagkilala sa mga kaugalian, mga nakasanayan at patuloy na pagbibigay parangal ng isang lugar. Dito sa Albay ay tinaraos ang taunang selebrasyon ng Magayon Festival. Ngayong 2012, paano nga kaya ipinagdiriwang ang Magayon Festival? People are just having good time. Because yung ano naman namin, yung konsepto ng Magayon Festival, community celebration lang. Actually, the harmony with nature is really the theme. Pangalawa, yung aming pong mga street dancing. We are able to get the entire Bicol region to participate. Kasi yung Magayon Festival is really just part of our tourism strategy na dinedevelop namin nature and culture. Ang 2012 Magayon Festival ay tinaguriang Gayon Bicol o Ganda ng Bicol. Ang Festival Showdown ang isa sa pinakamakulay na highlight ng Magayon Festival. Ngayong taon na ito, ang pinakamahusay at pinakamakukulay na festival sa buong Bicol region ang siyang nagtagisan ng galing.
Hindi pwedeng mawala ang pabonggahan ng sayawan at costumes sa Magayon Festival of Festivals Showdown. Dito ay ipinakita nila ang makukulay at masasayang pista ng bawat probinsya sa pamamagitan ng pagsasayaw. Mayroong 7 kalahok sa nasabing kompetisyon. Ito nga, parang nasa bangka at lumulutang sa tubig, pero buhat lamang pala siya ng mga kasama. Ito naman, ipinakikita ang isang bayani na lumalaban sa itim na halimaw. Ang nagwagi ay ang Unod Festival ng Castilla Sorsogon. Bukod sa champion ng Unod Festival, nagwagi rin sila bilang Best in Costume at Best in Moving Choreography. Napakaganda ng ating kultura, dapat lang talaga ipagdiriwang natin ang kagandahan ng ating pagkatao bilang isang lahi. Yung alamat lang ng Mount Mayon, nakikita natin na talagang very rich ang culture natin. It's a celebration of Albay as a community. Talagang pagpapakita to ng mga iba-ibang talento ng mga Albayano. Nagkaroon rin sila ng Parade of the Giants kung saan ipinarada sa mga kalsada ng Legazpi ang mga naglalakihang karakter mula sa bagong alamat ng Daragang Magayon. Alam nyo, sa kauna-unahang pagkakataon sinama dito sa Magayon Festival ang Higantes Parade. Bakit Higantes? Ayan ang daming mga higante dito sa paligid. Ang mga higante na ito ay kumakatawan sa mythological characters ng Albay. At para maging mas exciting ang first ever Higantes Parade, may mga kasama tayong mga nagpo-perform. Nandito siyempre ang giant na Daragang Magayon, ang kontrabidang aswang at mga bayani sa alamat. Magluto tayo ng Bicol Express Pasta at honey-coated pili nuts. Susunod na sa I Love Pinas! I love Pinas. Celebrating 1 year of broadcast excellence and leadership. GMA News TV, Channel 11. Ready ka na ba ngayong summer bago magbakasyon? Huwag kalimutang magbaon ng pagkain at tubig. Magdala ng first aid kit at payong. Siguraduhin nakapatay ang lahat ng ilaw. Butin sa saksakan ng mga appliances at isara lahat ng gripo. Siguraduhin nakakandado lahat ng bintana at pintuan bago umalis. Mag-plan, magsiguro, makibalita. I am ready. Serbisyong totoong hatid ng GMA News. I love Pinas. I love Pinas. Hindi mo iisipin na sa gitna ng isang residential area ay may isang natatagong kainan. Ang Balay Suanoy ay isang private property na may ancestral home at malawak na espasyo na kinonvert ng mga may-ari nito bilang isang restaurant. Ano kaya ang specialty nila dito? Hindi natin papalampasin ang tikman ang kanilang mga pagkain dito. Ano nga ba yung Balay Suanoy? Ancient house. Kung pupunta ka rito, paglabas mo, yung hindi mo nakita pang mga old na gamit sa ibang lugar, dito makikita mo na. Ang binabalik-balik ang pinangat roll, our Bicol Express, kasi ang recipe niyan galing pa sa mother ko. Tikman nga natin ang kanilang sikat na pinangat roll. Ayan. Yung gata, tsaka yung gabi, parang lasang laing. Pero yung laman sa loob, ang sarap ng pagkakahalo-halo nila. Alam nyo bang ang ginagamit nilang taro para sa kanilang mga dishes ay mula pa sa paanan ng mayon? Kaya siguro mas lalong sumasarap ang kanilang Bicolano dishes tulad ng pinangat, kinunot at Bicol Express. Isa sa mga specialty ng probinsya ay ang pinangat na tulad ng mga lutuing Bicolano ay may pangunahing ingredient na gata o coconut milk. Si Ronaldo Niserio na tinatawag ng karamihan bilang Dad ay kilala sa kanyang Dad's Special Pinangat.
Sikat din siyempre sila sa kanilang Bicol Express at hindi natin palalampasin ang pagkakataong matutunan at masubukan ang pagluto nila nito. Handa ka na bang magliyab ang iyong dila? Lumabas ang usok sa iyong tenga. Naku, ang daming sili nito. Dahil nandito tayo sa bayan ng Kamalig, dito sa probinsya ng Albay, sakop ng Bicol, ba syempre, kailangan marami tayong sili. At makakapagluto tayo ng Bicol Express. Gisahin ang 1 kilong baboy sa 10 butil ng bawang at 100 grams na luya. Okay. Ilalagay natin yung bagoong. Kailangan haluin lang ng haluin. Yan, pwede na to. Gata na. So mga ano lang, 5 minutes. Okay, lalagyan na natin. Gata. Gata na. At syempre, ihanda ang 1/4 kilo ng sili. Pero depende yan sa kakain. Pwede nyong bawasan o dagdagan ang sili. So, ihintay natin siya ng mga 15 to 20 minutes. Hayaan natin siyang magmamantika. Tapos ilalagay natin yung sili. Bakit nyo naman naisipang gawin itong restaurant ninyo? Marunong po tayong magluto at saka hilig ko po yung magluluto. Ano ang kaibahan sa yung Bicol Express? Bago po tayo matapos sa pagluluto, sinisiguro kung maganda at masarap yung luto natin. Taka mukhang ang-anghang, ang dami yung silig. Sige, magkakaalaman na. Siyempre, pagkaluto, importante ang tikiman. Try na natin ang niluto o ang Bicol Express. Anghang! O ito, tikman naman natin itong pinangat. Ang pinangat ay mga dahon ng gabi at gata. At ito yung sikat na sikat sa'yo. Ito yung pinakasikat. Tikman natin ang iyong pinangat. Very creamy, napakalinamnam. At ano sinasabi ng mga customer mo pagka natitikman ng iyong famous pinangat? Bali po, nasasarapan sila at saka binabalik-balikan talaga. Gaya ng ibang pinasalan natin na mga kainan, lumang bahay din ang Balay Sena Una. Ngunit luma man ang estruktura nito, hindi naman naluluma ang sarap at dating ng mga pagkain dito na mga native Filipino at native Bicolano delicacies. Balay Sena Una, dala-dala niya yung history hindi lang siya basta-bastang restaurant. Kumbaga, yung place, may kwento siya. And then pag pumunta ka dito, parang matatransport ka back yung 100 years ago. More of, gusto lang namin ma-preserve yung feel na parang homey siya, specialty food namin. Chicken tinutungan. Para siyang Bicol version ng chicken adobo. World flavors under one roof ang kanilang tagline. Nako, totoo nga. Dahil hindi lang mga native Pinoy at Bicolano dishes ang sinaserve nila dito. Bicol Express Pasta! Aba nako, kakaibang dish na naman yan! Kung sa bagay, tayo dito sa I Love Pinas ay mahilig sumubok ng kahit anong kakaiba, lalo na kung pagkain. At yan ang masusubukan natin ngayon sa Small Talk Cafe dito sa Legazpi, Albay. Homey ang ambiance dito, kaya enjoy kumain ng kanilang traditional at mga fusion Bicolano food. Ano ba ang Small Talk Cafe? Overall experience of Albay when you come to Small Talk. Hindi na siya yung the usual lang na makakain mo yung laing or yung pili or yung pinangat. So, something with a twist. Sige, simulan na natin ang pagtikim. Siyempre, ito ay ang... laing pasta. Okay. Panalo. Nalalasahan ko yung dahon ng gabi, pero dagdag yung tuna. Lipat naman tayo from laing pasta. Laing pasta. Sa Bicol Express pasta. Dito sa Bicol Express, mas nalalasahan mo yung bagoong o yung alamang na tinatawag. So para siya pagdating sa Italian dishes, yung anchovies sa pasta. Very good, I love it. Pasalubong time sa pagbabalik ng I Love Pinas! I love Pinas. Sinong nanay mo? Patawarin mo ko, anak. Wag kang bitaw. Inay ko po. Whenever we travel naman talaga, we do things crazy. Matagal ko nang gustong gawin yung pottery. Matagal ko nang gustong mag-pot. Ngayong Mother's Day, pasyal tayo sa... Sagada! 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 Weekend Getaway! Biyernes, alas 10 ng gabi. Maraming dumadalaw sa anak ko. Siyempre, kailangan kong maghanda. Kahit 20 pa lumusok sa bahay ko, hindi ako natataranta. Mag-Mexican Fiesta para sa mga biglaang bisita. Chef, ang sarap. Sobrang sarap. Idol sa kusina
Linggo, alas 7:10 ng gabi. I love Pinas. I love Pinas. Bukod sa Bulkang Mayon, kilala ang Bicol Region sa produkto nilang pili nuts. Paano ba ito makukuha mula sa napakatigas nitong shell? Alam nyo, ito kasi matigas. So bago lutuin, syempre, kailangan makuha yung nut sa loob. 'Di ba? At para makuha yon, kailangan tagain. Yehey! Pero grabe pala, no? Pag gumagawa ka ito, nakaka-tense. Papawisan ka ng dire-diretso. Mapa-dessert, appetizer o pampalipas oras, ang pili nut ay ideal na pampasalubong kapag nanggaling ka mula sa Bicol. Dito sa Albay, karaniwang binibili bilang pasalubong ang Albay pili nut candy. At dito sa kanilang factory, hindi lang tayo bibili ng pasalubong, kundi ma-experience pa natin ang paggawa ng isa sa kanilang pinakamabentang produkto. Una sa lahat, ibibilad muna ang pili nut sa loob ng 4 na araw. Matapos ito, tatanggalin na ang shell para makuha ang pili nut sa loob. Kapag successful ka na sa pagtaga ng mga shell, ilalaga na natin ngayon ang pili nuts sa loob ng 1 oras. Ito naman ang pre-mixed. Ito yung mga pili nut na nabalatan, ayan, luto na yan. Pero ito ay hinahaluan ng honey and secret ingredients. Tapos, ito ang piprituhin. Ayan, magde-demo na sa atin si friend. Ito ang pre-mixed. So, ayun o. Matapos maluto, ilalatag ito sa napakalaking table para matuyo ng hiwa-hiwalay at hindi magdikit-dikit. Kapag tuyo na, ready na for packing. Wala! Pasalubong na! Ayun. Ito na yung pinalamig na niluto kanina. Kanina nakaspread yan kasi kapag ka nahahanginan, doon pumapasok yung pagiging crispy niya. At titikman na natin. Gawa natin to. Lumutong na nga. Tsaka, tamang-tama yung pagka-sweet niya. Hindi sobra, hindi rin kulang. Isa sa mga pinakasikat na produkto dito sa Bicol ay ang pili. At dito sa Legazpi, 16 variations ng pwedeng gawin sa pili ang matitikman mo. Paano po ito nasimulan? Nung nag-migrate yung grandfather ko dito sa Philippines, trinay niya yung recipe ng mom niya na ginamit sa imported. Trinay niya yung local nuts. So, ito yung kinalaman. At nag-click naman. Binabalik-balikan nila to dahil yung lasa ng produkto namin ay talagang napakasarap. Sa dami ng klase ng pili nut products, hindi kayo mauubusan ng maipapasalubong. When in Legazpi, huwag kakalimutang bumisita sa Albay Pili Nut Candy. Kapag nasa Albay ka na, pinakamagandang scenery syempre sa matutuluyan mo ay ang may backdrop ng Mayon Volcano. At dito sa The Oriental Hotel Legazpi, napakagandang salubungin ng umaga kung ang ganda ng Mayon ang babati sa'yo. Bagong bukas ang The Oriental Hotel dito sa Legazpi at may pagmamalaking nag-iisang 5-star hotel sa lugar na ito. Aba naman, view pa lang ng Mayon ay pang 5-star standards na talaga. Actually, the first thing na laging sinasabi is they can't believe na merong ganito sa Legazpi. We're the only hotel with the view of the Mayon volcano from end to end. Pagpasok mo sa room, we have the city view, the Mayon view, the mountain view. And then, it's on top of a hill, as you can see, no? Talagang perfect for vacation. Come and see for yourself, experience the Oriental Legazpi. Mapabakasyon man o may business trip ka dito sa Albay, sulit na sulit ang service na ibinibigay ng The Oriental Hotel. Mayroon sila ditong fitness center at spa services.
Isa sa mga pinakamagandang masubukan dito ay ang kanilang infinity pool. Wari bang lumalangoy-langoy ka na sa mismong paanan ng Mount Mayon. Ang mensahe mula kay Annilyn Lizada Costales, super like ko yung episode sa Boracay windsurfing at kiteboarding. I love Pinas. Thank you, Annilyn. At kung may message kayo, wag niyong kimkimin, aba, i-post ninyo sa facebook.com/official I love Pinas. Click like at kapag pinost mo yung message mo, baka yun na ang susunod kong babasahin. Alam nyo, proud na proud ako ngayon. Bakit? Dahil ang mga kasama ko lang naman, mga champion! Sila ang nagwagi sa Festival of Festivals Showdown kung saan pinakita nila na ang kanilang festival na unod o root crops ay nagpapasalamat sila sa may kapal dahil pinagyayaman ang meron sila at naibabahagi pa ito para mabiyayaan ang kapwa. Kung ganito ba naman lagi, di ba? Number 1 ang pag-iisip, number 1 sa pagbibigay, number 1 sa pagmamahalan. Ang sarap sabay-sabay sabihin ang Tagos sa Castilla, Magayon, I love Pinas! Number 1! I would like to thank Memo, Regatta, and Pen Shop for my clothes. Ako nga. Kainin mo yung siling. Ikaw nga? Ako, kakainin ko yung siling. Talaga? Oo, dapat yung siling kinakain. Sa'yo? Yan. Sili ang nila. Oo, siling dapat kainin. Sakit ka ba? Bakit pinakain niya? Ito masarap. Oo. Sarap. Malayo pa, malayo pa. Naku, mas lumalapit sa daliri ko. Paano ba to? I love Pinas. Lapit na oh. Diba? Ang sarap pag tumatalbog-talbog. Diba? Palagay ko po yun. Hindi ako makakabuhi. Tinatalbog mo eh. Tulog lang ako. I love Pinas. Ang susunod na programa ay Rated G. Ito ay pwede sa lahat ng manonood.